Tawagin natin si Sir Marcelo Raro. Ito po, failure po ba o bagsak ba ang programa sa education ng nakaraang liderato sa DepEd at inatasan ang bagong liderato sa DepEd na siguraduhin na makabangon at mapataas ang kalidad ng edukasyon? Ano po ang reaksyon nyo dito at bakit? Thank you po. Naniniwala po kami na bawat pinuno at pamunuan ay may ambag. So kung paano magkakaroon po ng progress yung lahat po ng ating ginagawa sa Department of Education. Pasasabi rin po namin na nasimula naman po ng nakaraang administration ng DepEd ang mga bagay na kailangang isagawa tulad po ng pagsasaayos ng curriculum. Pangalawa, yung pag-implement po ng mga National Learning Recovery Programs. Doon po rin po nagsimula yon. Nagkaroon na din po ng mga discussions tungkol sa welfare ng mga teachers. Lahat po ng pinuno ng DepEd, simula noong una pa lang, kanya-kanya po sila ng ambag, kanya-kanya din po sila ng puso para doon sa mga agarang aksyon kailangan gawin. At yung pong pagdating ng bagong pamunuan ay isa rin pong pagbibigay uli ng hamon kasi alam naman po nating lahat, hindi ganun kadaling bumangon. Sabi nga, para malagpasan natin yung ating learning crisis, no? Kailangan natin ng matagal-tagal na implementasyon, maayos at mahusay na implementasyon ng mga programa for learning recovery. At hindi yun kaya ng ilang taon lamang. Maraming taon ito at consistent lang talaga dapat tayo doon sa kahalagahan ng pagtuturo, ng contact time ng mga teachers sa kanilang mga estudyante, sa pagsisigurado na lahat tayo, hindi lang po ang Department of Education, ang buong komunidad, ang mga government agencies, mga private organizations and companies, at mga bawat miyembro ng isang pamayanan, maging huwaran at maging guro din sila sa mga bata. I remember merong isang nag-share na director po ng NCIP ng Mimaropa, nang sabi niya po, kami sa CAR, doon sa amin, particularly doon sa aming komunidad, lahat kaming mga bata doon, nung kami mga bata pa, pakiramdam namin lahat ay aming nanay at tatay. Kasi pag hindi ka pumasok at naglalaro pa sa labas ng bahay mo, tatanungin ka ng kahit sinong mas matanda sa'yo. At tatanungin ka, bakit ka nandito sa inyo? Di ba oras ng klase? Wala ka namang sakit? Sulong, pasok. At hindi pwedeng hindi ka papasok. Hindi ka pwedeng hindi mag-aaral. So sana dumating yung ganong time. Pangarap po naming mga guro yan na dumating yung time kung na bawat isang Pilipino, lalo na yung mga nakakatanda sa mga batang ito, ay maging mapagmalasakit sa kapakanan ng mga bata. Tingin ko po bilang isang edukador, bilang isang government official, napakahalaga na bawat isa ay may stake sa bawat batang nasa classroom at nasa pamayanan natin. Kung mangyayari po ito, mas mapapabilis ang pagbangon ng edukasyon, basic education sa ating bansa. Thank you po.